Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Bernardo. Kung ang isang sakit na kinakatakutan natin sa ating katawan ay ang kanser, dapat katakutan din natin ang kanser ng ating mga kaluluwa. Ang inggit. Kapag ikaw ay naiinggit sa iba, siguradong ikaw ay magagalit. Yan ang naninira sa ating kaluluwa. Ang nagiging hadlang, bakit hindi natin makita ang pagpapala ng Diyos? Ang nagiging pader, bakit hindi tayo makapagmahal sa iba? Dahil meron tayong gustong makuha na wala naman sa atin. Mga kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating banal na misa, para makita tayong karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo, aminin natin ang mga pagkakataon tayo'y nainggit sa iba at nakalimutan nating magpasalamat sa mga biyayang ating tinanggap. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanangalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan. At sa pagkadarang ng liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugod sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin. Sa lubos sa pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga Sikem at Bet-Milo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinalagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Watam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Herizim at humiyaw. Mga taga Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos. Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa Olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang Olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa Igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang Igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa Ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang Ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari,
Sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kaniyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang inyong pinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya at makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-ikakalibing-2 ng tanghali at nang magkakaikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Na magkakaikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng iba na wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tayo-tayo lang dito ng buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga una, inakala nila na tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantala maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpara-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya.
Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatan gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa po sa mga pinakapangit na emosyon nating mga tao ay ang inggit. Amen? One of the worst emotion that we have is envy. Ang sabi nga po, turo ni San Gregorio, envy, which is the mother of hatred, is the most destructive vice against love. Kaya nga, isa sa mga pinaka-worst na tao din, grabing tao, malalang tao, ay yung mga mainggitin. Hindi po ba? May kakilala po ako, kwento niya, ang kapatid daw po ng asawa niya, galit na galit sa ina nila. Dahil nung bata daw sila, buti pa yung mga kapatid niya, binibili ng bagong damit, habang siya naman po palaging pinaglumaan ang kanyang sinusuot. Nagtanim daw po siya ng hinanakit sa kanyang ina. Kaya nga po, nung nagkasakit ang kanilang nanay, hindi man daw po siya dumalaw, hindi man siya tumulong, bumili ng gamot para gumaling ang kanilang ina. Ang nakalimutan po nitong kapatid nila ay kahit na luma ang kanyang mga damit sa kanilang mga magkakapatid, siya lang po ang nakatapos. Bakit nakapag-graduate siya? Kasi tinaguyod siya. Nagsakripisyo ang kanilang ina para sa kanya kahit na ito po ay nagtitinda lang ng gulay. Kahit na luma ang damit niya, nakatanggap naman siya ng grasya. Ang edukasyon. Kaya nga po, sabi sa Biblia, paalaala ni Santiago sa atin where there is envy and selfish ambition, there will be discord and evil practices. Pangit ang ugali ng mga taong inggit. Mag-ingat ka. Kapag inggit ka, hindi lang pangit ang ugali mo, pangit din ang pagmumukha mo. Amen? Ang tanong, paano mo malalaman na ang isang tao ay mainggitin? What are the signs that somebody or you are envious? Dalawa po ang palatandaan. Una, kapag hindi ka masaya, kapag umaangat ang kapwa mo. Pansinin niyo po ang reaksyon ng mga ibang tao kapag sinasabihan mo sila ng good news na nangyayari sa iyo. Kapag nagsisin lang sila doon sa mga masasaya mong post sa Facebook, hindi man sila nagre-react, nagla-like, nag-heart, baka naiinggit na yan. Kapag ginagawa na lang niyang issue ang lahat, pag meron nakikita sa mga picture mo sa social media, kumain ka sa restaurant, nagbakasyon ka sa ibang lugar, palagi merong sinasabing negative tungkol sa'yo. Naiinggit na sa'yo yan. Kung chinichismis ka ng ibang tao, kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanya, inggit na yan. Subukan nyo man po magkwento sa ibang tao, mag-open up kayo sa kanila ng mabuti at masayang balita. Tingnan nyo, check nyo, ano kayang kanyang magiging reaction. Makikita mo mabilis na mabilis. Magkukunot na ang kanyang kilay, magsisimangot na siya, may inis sa kanyang boses. Hindi po ba mga palatandaan na yan ng inggit? Pero pangalawang sign na inggit ng isang tao, kapag masaya sila na nabibigo ka. Bantayan niyo pong sarili niyo, Kapag nasasabi mo, bagay niya, buti nga sa kanya. Kapatid, inggit ka na. Because remember, a good person will never ever wish anything bad to happen to other people. Dahil nga ang Diyos, hindi po ba? Hindi naman niya kinakatuwa ang pagdurusa ng sino man. So remember these two signs to show that you're envious. One is when you are sad,
when somebody is succeeding, and second, when you are happy when somebody is failing. Pero ito po ang problema natin. Pagdating sa inggit, walang umaamin sa atin na inggit tayo. Isa sa mga kasalanan na talagang pinakakatago-tago natin ay ang inggit. Nobody admits that they are envious. Amen? Mapagbalat kayo ang taong mainggitin, pero walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi po ba? Yan po ang ating narinig sa Ebanghelyo. Pinapalitaw daw ng mga manggagawa, nagtatrabaho na maghapon, na hindi makatarungan ang may-ari ng ubasan. Bakit daw sila maghapon na nagpagod, nasunog ang kanilang balat, 1 denaryo lang ang kanilang tinanggap? Habang yung mga nagtrabaho ng 1 oras, kamukha lang nila ng upa. Oo, maaari sa unang tingin at pagkadinig natin, parang walang hustisya. Hindi yata pantay ang trato ng may-ari sa kanila. O nga naman, dapat pag nagtrabaho ka ng matagal, mas marami kang tatanggapin. Ang nagtrabaho ng kakaunti, dapat kakaunti rin ang kanyang makukuha. Pero balikan niyo po, mga kapatid, yung kasunduan ng may-ari sa mga nagtatrabaho. Pumayag sila na maghapong magtrabaho para sa 1 denaryo. Wala naman talagang niloko ang may-ari. Hindi po scam o budol yung kanilang kasunduan. Kahit na pinapakita ng mga taong ito na pinaglalaban nilang hustisya, nabisto sila ng may-ari. Ano talagang tunay na problema nila? Kinukumpara kasi nila yung kanilang tinanggap dito sa tinanggap ng iba. At hindi po ba may katotohanan ng kasabihan that comparison is the thief of joy? Bakit ba nawawala ang iyong tuwa at saya? Kasi inihahambing mo na ang iyong buhay sa buhay ng iba. Na sa totoo lang naman, di dapat nating gawin. Dahil tayong lahat ay iba-iba. Amen? Ang sabi nga po ni San Juan Crisostomo, ang turo niya, as rust consumes iron, so envy consumes the soul of the envious. Kahit na paunti-unti, sisirain at gagawing mahina ng inggit ang kaluluwa mo. Pero wala ka naman dapat ikainggit kung pagninilayan mo, kung pag-iisipan mo. Dahil tayong lahat, mga kapatid, ay may biyaya ng nakamit. May karapatan ka lang magreklamo kung wala kang natanggap. Di po ba? Kaya nawawala ng halaga ang biyaya dyan sa iyong buhay. Kasi minsan, napakakwenta mo. Amen? But remember, you cannot compute grace. Because grace is overflowing. Grace is always given. Ang problema ng mga nagtrabaho sa Ebanghelyo ay nakalimutan na nila ang grasya. Ang isip ng mga manggagawa, kung magtatrabaho ko ng maraming aking tatanggapin. Pero hindi po ganyan sa kaharian ng Diyos. Understand, you don't get paid in the kingdom by your performance. But we are blessed because of God's goodness. Pagdating ng araw, kung man tayo'y makakapunta sa langit sa tulong at awa ng Diyos, ika'y makakarating sa kaharian niya. Wala ka naman talagang mapagmamalaki sa Diyos dahil ang lahat galing sa Kanya. Di po ba? Tandaan, parehas lang naman po nakapasok sa langit si San Pedro at yung magnanakaw na nakapako doon sa krus, doon sa Kalbaryo. Si San Pedro po, 3 years na palaging kasama ng Panginoon. Pero yung magnanakaw na nagsisi, 5 minutes lang, diretso doon sa paraiso. Bakit ganun ang nangyari? Hindi ba unfair yon? Ang tawag doon, mga kapatid, ay grasya. Ang grasya ay hindi tungkol sa kung ano ang iyong ginawa. Ang grasya ay tungkol sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. Ang grasya ay tungkol sa kung anong gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. Grace is not merited. Grace is something good that we receive despite of our unworthiness. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Kung gusto niyong palaging patas ang Diyos,
Dahil kung pag-iiralin lang ng Panginoon ang kanyang hustisya, magiging kawawa tayong lahat. Tayong lahat ay mapaparusahan. Sino ba sa inyo ang perpektong-perpekto? Wala. Sino ba sa atin na walang kasalanan? Wala. Ang sabi nga po, mababasa nyo in Psalm 130, if you, O Lord, should mark our guilt, who would survive? Kung gusto mo, patas palagi ang Diyos, makakarating ka sa impyerno. Pero salamat sa grasya, kaya tayo'y nakakaakyat sa langit. Don't ever forget, fair is hell and grace is heaven. But grace will always look unfair to someone who always think that they have earned it. Kaya nga po ang turo ni Santo Tomas de Aquino, envy is the sorrow for another's good. Kapag inggit ka, nalulungkot ka, kapag nakikita mong may mabuting nangyayari sa iba. Hindi masaya ang taong inggit kapag pinagpapala ang kapwa niya. Kaya nga, nagiging mapait ang puso ng tao, ito ay dahil sa inggit. You are bitter because you're envious. But your life will become sweeter if you will just be grateful. Kapatid, imbis na hinanakit ang iyong maramdaman, dahil palagi mong kinukumpara ang blessing mo sa blessing ng iba, nagpasalamat ka lang. 30 F ang dapat gawin nyo para malabanan nyo at maalis ang inggit sa puso nyo. The first F is focus on yourself. Make yourself better today than yesterday. The second is focus on your dreams. Huwag mong papakialaman yung panaginip ng iba, sa kanila yun eh. Managinip ka para sa sarili mo. But the third F is focus on God. Ang kasalanan ng inggit ay nag-uumpisa sa ating mga mata. Di po ba? Kapag imbis na tinitignan mo ang grasya na bigay ng Diyos sa iyo, tinitignan mo ang biyaya ng iba. Pero mata din naman ang magiging daan ng ating pagpapala. Kung papansinin mo na ikaw ay nakakatanggap araw-araw ng biyaya. Kung titingnan mo, kung pagbubutihan mo ang iyong buhay ngayon. At kung hindi mo aalisin ang iyong tingin sa Diyos, mawawalan ka ng oras para mainggit sa iba at mawawalan ka ng lakas na pagkainggitan mo ang iba. So my dear friends, remember, you will never have the best life if you're envious. Do you want to have the happiest, the most beautiful experience of life? Then always be grateful to God and always love. Ang gamot sa inggit ay pasasalamat at pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang pagiging masaya sa katotohanan at sa kabutihan ng buhay. Kapag ikaw ay nagmamahal, masaya ka kapag may mabuting nangyayari sa iba. Hindi mo kailangan ang grasya ng ibang tao para maging masaya ka. Kasi may sarili ka ng grasyang tinanggap galing sa Diyos. Focus ka muna dyan. Pasalamatan mo ito. Mahalin mo ang buhay mo. Magiging masaya ka at payapa ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan ay kagandahang loob, ay higit pa rin ang ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig, napakikinggan niya tayo, at hindi bibiguin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon nang may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip, gawin lamang natin ito nang may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya ng walang hinihiling kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami na mabubuting bagay dahil sa iyong Ama na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sampayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita at gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan. Upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na taong tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaligtasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaligtasan, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklo ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na pagsaluhan namin
ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang sa paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kami pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin, ay maging masidhiing mag-ibig sa iyong mga salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagdasal niyo po ako, please pray for me today because I am celebrating my anniversary as a deacon. 13 years ago today, I was ordained in the Sacred Order of Deacons. No? 13 years na po ang pagseserbisyo sa altar, sa lamesa ng ating Panginoon. Your prayer means a lot. Ito po ang nakakapagpalakas din sa akin, ang pagpatuloy ko ang aking paglilingkod sa inyo at sa Diyos. Mga kapatid, muling paalaala, huwag mong sasabihin na buti nga may masamang nangyari sa kanya. Isang palatandaan na ikaw ay naiinggit. Kapag ikaw ay naiinggit, malayo ka sa karya ng Diyos. Pinakamasamang emosyon ng ating buhay ay inggit. At mga inggit ay hindi pinagpapala. Imbis na sabihin mo, buti nga siya'y nagkaroon ng problema. Tingnan mo yung mabuti sa iyong buhay. Bago ka mainggit sa iba, sabihin mo, buti nga ako buhay pa ako. Buti pa nga ako malusog ako. Buti pa nga ako nakakakita ako kahit walang pera. Buti pa nga ako ang babait ng aking mga anak kahit na marami akong problema. So, kung sasabihin na, buti nga sa'yo, ganyan ang nangyari sa'yo. Mabuti ang aking buhay, salamat po Panginoon, mawawala ang iyong inggit. And also remember these 3 F's so that you won't have any time being envious to other people. Focus on yourself. Try to become better every day. Focus on your dreams. Kaya walang nangyayari sa'yo kasi hindi ka nagtsatsaga, hindi mo binibigyan ng oras at panahon, makamtan mong yung mga pangarap. And focus on God means pray. Palaging magdasal. Pag naiinggit ka na, pag tinitignan mo yung wala sa'yo, magdasal ka, papakita ng Diyos ano yung mga biyayang tinanggap mo. Pagdasal po natin, mga kapatid, mabawasan ang mga taong naiinggit para naman mas gumanda at sumaya ang buhay natin dito sa mundo. Dahil habang may naiinggit, may galit, at habang may galit, may maninira sa'yo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.